Ini ang 819 DXUM News and Public Affairs. Sa Davao City, 819 DXUM. Anong oras? Alas 12:30. Shalom Aleichem, maayong hapon sa kanina masuging tigbalinaw, sana tuba o mituka. Welcome to the Balik Hebrew program din sa DXUM Radio Kay 819 kHz sa oras alas 12:30. Ang tudalawa sa Polones ang putsad lang sa Badapinisimo Zaria Gilbert Ninja sa Speaker Slovak, Engineer Ronel Andres sa Roy Johnson ang Station Manager. Magatimbay kaning tanan 0929-311-3484. Kaigsuran kanyo nga buot mapilas itong online classes. Sa itong online classes kay gayon matag Merkules gabi o Sabados gabi. O gano'n ka po yung special class karong hapon o alas 4 sa hapon. Listener Hashem na uban sa mga leaders kaniya sa Christianity and then nibiya sa Christianity o gustong makisayod sa halakas ng outside. Okay, so Baruch Hashem for that. Okay, tigsanan ko karong umaabot na pizza sa isa gabi, October 6, mao ang opening sa Feast of Sukkot. And then the following day, Martes sa buntag sayo, na Martes sa alas 5 sa buntag sayo, doon kita ay community biraka na sulod sa pito kadlaw. So Martes hangtod siya sa Lunes sa gabi, sunod Lunes sa gabi. Okay, so magsugod siya sa October 6 sa gabi, and then Martes sa buntag sayo o sunod Lunes sa buntag sayo. Okay, and then pagka Lunes sa gabi, ipaygayon ang ato ang service sa Simchat Torah. Daghang salamat. Mga kigsunan, by the way, bago lamang kita nga naabot, no? Baruch Hashem, Fisrat Hashem sa iyang tabang, no? Kanda kita og conference kagabi sa alas 6 sa gabi ang sa alas 10 sa may Jensen sa General Santos City, no? With free dinner. And Baruch Hashem sa mga nag-attend, may mga guest, mga IP leaders na nag-join. Salamat. Dugay-dugay na po kayo kanto sa Jensen. Kabat na tuig. Okay, and then ang service yun dito na ilang itinguhan nga may tawag na monthly. Millionaire, no, di lang tamanaan. No, natay mga di lamang kay gayunan kundi hasta pa budget. Ngano atungod kay kung kita mo host sa usa ka occasion na may free meals nga to ang i-serve kanila. Okay, so Baruch Hashem kung ato kita na go, so go. Kung no siya. Okay, no, kigsunan na kita sa ika-upat nga adlaw. Nganuan Martes, Merkules, Sabes, Bernes, ika-upat ka adlaw sa Rosh Hashanah. O sa mga Jews, padulong sa ika-pulo ka adlaw gikan sa Rosh Hashanah, kini mao ang Yom Kippurim, the 25 hours of fasting, and which is also the sealing of the Sefer Kayim, the sealing of the book
kay ang Sefer Kayim or Book of the Living, Book of Life, kumbaga. It is open for 10 days. And that's why kini nga 10 days critical kaayo na sa mga mindsetting sa mga Jews nga naman tungod kay nini nga puro kadlaw ang decree for humanity pwede siya nga mausap, pwede siya nga suspend ang mga evil decrees tungod kay ang Teshuvah, Tefillah and Tzedakah kini siya makapa-change sa evil decree and turn into good. Matod siya sa maayo. Mga mainungdanon kayo kini nga mga adlaw. In fact, niyata sa ikaupat ka adlaw, gikan sa Rosh Hashanah, 5, 6, 7. That means kalima ugpa, Sabado, Domingo, niya dan Lunes. Hangtod Lunes, tiwok adlaw. Itawag siya og the 7 days, the days of precedence for the coming days of the year. That means, kung unsa ka sa unang adlaw, butang nato, ang unang adlaw sa Rosh Hashanah is Martes. Unsa ka nga mag-behave sa Martes, mausab ang imong tibuok Martes sa tibuok tuig. Butang nato 54 ka Martes. Butang nato 54 weeks. Ang imuhang behavior pattern sa Martes mao kini siya ang modiktar ug mahimo siyang precedence alang-alang sa kinatibuk ang Martes sulod sa 54 ka Martes sa buong tuig. Og Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes, kini nga mga adlaw mao'y modiktar, mao siya'y pattern sa may tabo alang sa usa ka tao sa tibuok tuig. Mao nga critical kaayo siya na nga mga adlaw o mao nga ang mga Israelites sa unang 7 ka adlaw kung pwede pa lang dili sila matulog magsige na lang og basa og Tehillim, sige basa og Torah, sige tuon, and then biraka, and then sige panghatag og tzedakah or gifts alang ni atong mga tao nga ilang nakita nga mga destitute nga mga tao, kumbaga the poorest of the poor. Ano man tungod kay this will break the crime, this will break the sin. Mao kini siya ang makapabreak sa kasalanan, sa chains of sin and evils and wickedness. So mag-change ang decree. All evil decrees be suspended because of what you do for these days. But for the Noahites, ang paghimo o mga obedience in the Torah, kini siya sangko hangtod sa katapusang adlaw sa Feast of Sukkot. Kumbaga, maabtan sa Pitsa 13, maabtan sa Pitsa 13 sa bulan sa October. Nga mao ang last day which is called as Hoshana Rabbah or the judgment for the nations. Tungod kay
kay ang Yom Kippurim, ang kapara, atonement for the Noahides, kinigipigayon sa 7 ka adlaw nga sacrifice sa Feast of Sukkot. Nga diin, gihalad ang 70 ka baka throughout the festivals for 7 days. Nga gisugdan sa 13, 12, 11, 10, 9, 8, ug 7. And then 13 plus 12 plus 11 plus 10 plus 9 plus 8 plus 7 equals 70. 70 siya. Okay? O, ang last day sa Sukkot, gitawag sa Judgment of the Nations. Siya narama. Whereas, ang atonement sa Israel, kinigipigayon sa ikapulo adlaw, gikan sa Rosh Hashanah, o gitawag siya Yom Kippurim. Yom Kippurim. Kadiin mao ang paghandom sa pagpasaylo ni Hashem sa sala sa mga Israelita batok sa sala sa pagsimba o baka. Kadi hindi panisan ang 3,000 ka mga tao. Ipatay ang 3,000 ka mga tao. So, kini siya mga kaigsunan, mao ang kumbaga nahimo siyang kini nga mga adlaw, nahimo siyang indicator days alang-alang sa paghimo ni Hashem sa tibuok tuig para sa tao. Mao nga ang tao dapat siya mo response ug mo act according to the Torah design. Sumala sa disenyo sa Torah, aron nga ang tao mo align sa movements ngayaha sa kalangitan. Mura ba og mga sign ba sa mga bituon nga kung mauna nga mga bituon ang manggawas, mingon man ang mga katigulangan nga nindot ron ipananom. Kung mauna yung magawas nga bituon, mingon nindot ron managat. Kaya dagan yung kagwa. Kaya naa ang bituon nga mauni mo na. That means ang appearance sa ibabaw adun na siya connection sa pagkakitabo below diri sa upos. Muna ba kigsunan na anong danon nga kita mo align sa diktar sa kalangitan. Kung unsay gisulti sa Torah, connected ang kalangitan. Tungod kay ang kalangitan mao ang nag-decree sa mga season and mga festivals kini buot ipahimo sa usa ka tao for a specific reason or valid reason. Alang-alang sa usa ka gitawag o mihungdanon nga katuyuan o rason. Mao na nga matag festival aduna siya ay season nga diin ang kalangitan naga-expect nga i-align sa tao ang iyang mga movements sumala sa disenyo sa kahitasan, sumala sa disenyo sa kalangitan rather than maghimo-himog iya. Unsa man ning maghimo-himog iya? Matataaning pag-celebrate o bagong tuig. Ang Rosh Hashanah ang gisaulog sa Tisri 1 na makita nato sa Numbers 29.
otherwise known as the first of the seventh month. Tungod kay ang counting beginning month to count a year magsugod sa bulan sa Nisan. Therefore, ang Tisri mahimo siyang seventh month, and it is called Rosh Hashanah, which is the head of the year or the head of change. It's not only designated for the Jewish people, but for the whole world. Because it is the anniversary of the creation of the world. It is the birthday celebration of the world. Ang kalibutan nga diin na-conclude sa katapusang creation nga mao si Adam, which is the sixth day creation. Ikaunom kaadlaw nga gilalang. O sa mga kaigsunan, ngano nga ang Jewish calendar dito gisugod sa edad ni Adam, tungod kay si Adam mao ang last touch of the creation. Wala bang ikaw gahimo o usa ka putang nato bangko o niya ang katapusan mao ang upholstery, katapusan na lang tahi anang leather nga imong gitabon alang sa lingkuranan. Kanang katapusan nimong tahiunon kung imuhan ng biyaan, wala na human ang imuhang project nga bangko. Wala siya na human. O kay imong gitiwas ang pagtahi ana nga leader sa lingkuranan, moto siya ang nakapahuman, nakapatiwas sa imuhang gihimo nga bangko. Ang creation ni Hashem, kini siya wala jud mahuman kung wa makreate si Adam. No? Unfinished siya. Incomplete. And that's why ang kalendaryo sa Jewish wala magsugod sa unang adlaw nga mao ang 25th of Elul. Ang gihimo ang langit ug ang yuta, kundi sugod siya kang Adam, which is the sixth day of creation, nga mao ang conclusion of his creation, the finale of his creation. Si Adam ang finale sa creation, o tungod diha na diha sugod ang paghihap sa Jewish calendar to make it 5,786 years, 5786. 5,786. That is the age of Adam. It's not the age of the world. Kay alang sa mga scientists, kung datingan nilang kalibutan, mudagan siya og 13.7 billion years. Doon kay dunay inflation, dunay pagtubo sa place and time. And according to the scientific argument, the inflation of time is multiplied into trillion times. So, ang 1 minute na himong trillion minutes. And that's why mahimo siyang 13.7 billion or 14 almost billion years. Tungod sa pag-expand, itawag siya sa usa ka priest
mi-expand, midako, mitubo. And according to Albert Einstein, when the place expands, then the time also expands. Because the place and time, they are related to each other, and that is the law of relativity. Karon mga kigsunan, ang edad ni Adam is, on the other hand, is 5,786. Whereas, based sa science, ang edad sa kalibutan mo kabat sa 13.7 billion years. It's possible sumala sa inflated time na kini siya nagakahitabo sa time sa creation. Balikan na to si Adam. Since Adam was the last creation, kaniya gisugod ang pag-ihap sa Jewish calendar o ingon nga mao ang finale sa creation, kaniya gisugod ang ihap. Naana ka manggialamon ang mga Jewish sages, mga manggialamong mga tao makaliwat sa mga propeta. Baruch Hashem for that. Is the source of wisdom, kakma, bina, and daan. Wisdom, understanding, and knowledge. Karong mga kigsunan, sa Rosh Hashanah, i-judge si Adam. He only lived for 3 hours as an innocent and perfect man, with a period of 3 hours. Kay na-conclude ang iyang or kung baga he stood up in the 9th hour according to the Talmudic discussion. Siya mitindog sa 9th hour of the day. That is alas 3. And then his perfection was with him, and the infinite light surrounded him. And according to the sages, as a result, Adam saw the next world. Makakita siya sa next world. And in Genesis 5, it says, Ze Sefer Toldot Ha-Adam. This is the generation of Adam. In the Jewish mindset, Sefer Toldot Adam, that means the generation of Adam was known to him, was seen by him, especially the life of King David. Especially ang kinabuhi ni King David. Why? Because King David was the man with 2 functions designed by the Creator, intended for Adam. And in Hebrew, that is Malchut o Zimerot. That is the role of Malchut. The function to rule, to have dominion over Hashem's creation as the king or Melech of the entire creation. He's the boss. And all the animals must obey him. And that's why in his time, bawal mag-ihaw o hayop. Because the animals are the subjects of his kingdom. Kaya kung ipaihaw si Adam sa iyang panahon, o niya iyaham ang kingdom ang animals, therefore, iya ra pong gikaon ang iyang kingdom. So, maut-ut ang
ang iyang kingdom. And that's why in his time, he was forbidden to slaughter an animal. Nga naman tungod kay si Adam, mao ang nagdomain. And after the flood, aduna na fear, nagibutang siya Shem, as mentioned Genesis chapter 9. Gibutangan na niya fear ang mga hayop o ang tao. Na the moment ang hayop makitag tao, budagan, ang tao kitag hayop nga bangis, pangitan bitin, leon, budagan po. Whereas in the time of Adam, it's not. Because they are their subjects. Instead, kung makakita mga hayop kang Adam, muduol sa iya o muyok po sa iya. Ingon nga respeto ilang ilang hari. And that is the Malkut. Even the stars, the moon, the luminaries, the sun, the moon, and all the luminaries in the skies, all the planets. And then the second function of Adam that was manifested into the life of David was Zemeruth. So Malkut o Zemeruth, mao ang rule ni Adam that he failed to perform. And then he saw one of his generations na si Haring David mahimugso. Apan kay si Haring David mabuhi lang 3 ka oras mamatay siya. According to the Talmudic discussions. And that's why he said to Hashem, Hashem, take away my 70 years life and give it to this man because he alone can accomplish my rule as a king and conductor singer. Uzmirot means conductor singer nga inig-isa ni Adam sa baton. Muhilom ang tanang mga hayop. Ug ang matag hayop mukanta sumala sa ilahang time. Sumala silang schedule. O kini siya nawala kang Adam ug napasa kang King David. Okay mga kaigsunan ko, si David lamang naka-accomplish niini o si David igo na gyud nga naka-birthday siyang ika-70 panahon sa Sabat sa Feast of Shavuot. Siya na tao, mapag siya namatay. Tungod kay donated lang ang iyahang 70 years gikan sa edad ni Adam. Supposedly Adam would live 1,000 pero 930 na lang. Makiksunang wala ang oras at kini padayonon billionaire sa sunod na itong mga sibya. Sa ngalan sa itong partners, Bigas Salawak, General Ronel Bandresa, Radio Station Manager, kini si Mori Azaria, Gilbert Piñosa, maging kantanan, Shalom Aleichem, Vulitraw.